Starting off, ito pong may lumabas po na balita. Naglabas po si Vice President Sara Duterte ng isang mensahe kahapon. At siya po ay sabi niya ay kinukondina daw niya. Kinukondina daw, ang sabi niya po is kinukondina niya ang paggamit ng isang picture ng isa sa mga kanyang anak na lalaki na nagsaspread daw ng false information at tsaka hindi daw siya yung sinasabi doon sa statement sa picture na yon, balik quote card kasi po yon, hindi daw po yon na hindi daw po yun sinabi ng bata. Well, hindi ko alam kung paano niya nasabi ni Vice President Sara Duterte na kumalat yon. Hindi po yun to kumalat sa aming sa banda dito. Kung kumalat po yun, doon po yun sa banda nila. Sa mga Duterte side po kumalat yun. Hindi po bale yung sinasabi na yon na itong meme or poster or quote nung bata ay hindi po tumawid sa amin. Hindi po yan tumawid sa amin. Nandun lang po yan doon sa parte nila kasi nga po ang sinasabi doon sa nung bata is inaalagaan daw ng kanyang ina ang bansa. Doon po sa mga nakakita at nakaanalisa noon, ang tingin po ay hindi po yun galing doon sa bata talaga. Ginagawa-gawa lang yon ng kung sino man ng siguro supporter nila. Kasi hindi naman gagawa ng ganun kung hindi naman supporter ni Sara Duterte, di ba? So, yun nga po, sinasabi na nagulat lang kami kahapon bakit siya nagpalabas ng ganitong pahayag about sa kanyang anak. Alam po natin na minor de edad ang kanyang anak at mahilig po sa basketball. At yun nga po ang picture na ginamit po nung gumawa ng quotation, yung quote card, naka-attire po ng basketball yung bata. Ewan ko lang sa parte ng mga yung hindi po maka-DDS na SOCMED, yung mga pro-admin, pro-Philippines, pero hindi po mga DDS na SOCMED influencers. Hindi po yan yung binigyan tuon kahapon or ng mga nakaraan ng mga araw. Hindi po yan yung issue na napansin na namin. Ang napansin po namin yung tungkol doon sa isa rin pong DDS, identified po na DDS SOCMED influencer na meron pong issue sa pagdudumi niya sa isang spa. Yun po yung pinag-uusapan na hindi po yung anak ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit pa kailangan siya mag-issue ng ganito. Pwede naman niya sabihin na hindi din totoo, hindi na lang niya pansinin. So, yun nga, ang masakit lang po, sana po disiplinahin din ni Vice President Sara Duterte yung sarili niyang mga SOCMED. Kasi galing yan sa kanila. Yan ay galing sa kanila, hindi po pumapatol sa mga bata ang dito sa amin. Kasi alam po namin yung batas na hindi basta-basta ka pwedeng gumawa ng isang quote card na pinapakita ng isang bata, minor de edad. Kailangan mo yan i-blur. Kami nga, kung meron kaming kino-cover doon sa Malacanang, sinasabihan po kami, mahigpit kami sinasabihan na huwag mag-picture ng mga muka ng mga bata. Mahigpit po yan. Sa mga okasyon po na hindi maiwasan, lalo na kung video, marapatin po daw na malayo ang pagkuha sa mga muka ng mga bata. Kasi po, yun po, sila po ay pinoprotektuhan at protektado ng ating batas sa pribasiya. So itong
ang aking palagay, itong pahayag na ito na out of the blue na hindi naman talaga napapansin, siguro po ito yung distraction na ginawa ni Vice President Sara Duterte para makalimutan man ng mga tao yung sinabi niya, yung kanyang pahayag ng isang araw na about sa bisikleta. Sabi po niya, nagbigay po ng tips ang Vice Presidente ng Pilipinas na para makasave tayo ng gasolina at enerhiya, wag daw po tayong mag-carpooling at gumamit ng bisikleta. Baliktad po yun. Mas mainam po na gumamit tayo ng bisikleta kasi hindi naman kailangan ng gasolina ang bisikleta, di po ba? Baka siguro ang iniisip ni Vice President Sara Duterte ay motorsiklo. Kasi yun po yung may gasolina. Lutang Lutang po ang Vice Presidente, binabasa niya sa teleprompter pero hindi pa rin niya naiintindihan yung binasa niya. Ganun po ang kasulukuyan na Vice President ngayon. Mas malala pa po to siya kay Leni Robredo. Kung si Leni Robredo po ay yung tipo na nagsasalita po siya at inuulit lang ni Leni Robredo yung last few words na kanyang sentence sa start ng kanyang following sentence, pero at least naiintindihan si Leni Robredo. Ito si Sara Duterte hindi po naiintindihan. Sumakit po yung ulo ko. Sumasakit yung ulo ko pag naririnig ko po siya sa inyong interview, lalong-lalo na yung ng bisikleta, na huwag magbisikleta. At ngayon, itong sa kanyang anak na hindi naman natin nakita. Hindi po ito tumawid sa kampo namin. Dito ko lang po nga nakita na laman na meron palang ganito. Meron pala siyang pahayag na ganito about sa kanyang anak. Na alam namin, busy po yesterday ang mga tao about sa sa ibang bagay. So, iwanan na po natin si Vice President at kanyang anak. Responsibilidad po niya yan. At mas hinala ko sa kanila talaga yan ng kampo ng galing. So, dapat niya kausapin yung mga SOCMED niya, yung mga SOCMED influencers niya, kagaya na lang ni Tito Moreno, special mention, kausapin niya yung kanyang mga propagandista na huwag pakialaman yung anak niya, huwag gawa ng mga ganon yung anak niya kung ayaw niya. Diba? So, next po, ang atin na taliwas po sa pinagsasabi ng mga DDS ay ang gobyerno po natin ay nagpa-function pa, nagtatrabaho pa po. Isa na po ang Bureau of Customs. Bigyan natin po sila ng masigabong palakpak dahil po nakahuli sila at nakulimbat ng 382 million worth of illicit cigarettes na gagawin pang materyales para gagawa ng sigarilyo doon sa Pampanga. Raw mats po ito. So kung raw mats to, di madami-dami to. Hindi ko po alam kung ilang tons tonelada to, pero kung raw materials para gumawa ng mga ng sigarilyo na hindi dadaan sa quality control ng gobyerno natin, mabuti na lang nakuha na agad ito. So, illegal po ito. Bravo sa mga tauhan ng Bureau of Customs. Alam naman natin na dapat po ninyong ayusin ang inyong reputasyon. Kasi nga po, sa katagal-tagal ng panahon, alam po naman natin na hindi po maganda ang imahe ng Bureau of Customs. At sana po tuloy-tuloy na ganito na mangyayari na kung kung illegal po, sinisequester nyo, inaayos ninyo, at pamumultahin ninyo ang mga tao na gumagawa ng ganito, nagsasmuggle, gumagawa ng illegal.
na hindi ikabubuti sa ating mga taong bayan. Hindi. Lalong-lalo na ito, sigarilyo po. Meron po akong mga kilala na naninigarilyo. Oh. So, pagsisigarilyo is do it at your own risk, di ba? Pero kung manigarilyo kayo, sana once a day na lang kasi talagang hindi maganda sa baga. Hindi po maganda sa baga. Example po ako, nung nasa college po ako, nung bata-bata pa tayo, naninigarilyo po tayo nung college. Nag-take po ako ng medisina. Nag-try ako maging doktor. Pero naninigarilyo ako noon. So, nung nag-asawa po ako, nung nakilala ko po yung husband ko, hindi na po ako nagsigarilyo. Tumigil po ako. At siguro naman po, dahil yun nga, may mga times na inisip ko na buti na lang na tumigil ako kung kailan ko ako tumigil kasi healthy living po talaga para humaba po yung buhay natin. Kasi madami po akong nakilala na iniwanan na tayo dahil na sumakabilang buhay na dahil sa sakit sa baga. Sa sakit sa baga, lung cancer, throat cancer, emphysema. So, mga bata pa po sila. Hindi pa sila nakakarating ng mga 50. So, ako po ay nagpapasalamat kung ano man yung naisip ko noon na tumigil na lang altogether. Tumigil na lang talaga. So, kung kung may self-control po kayo, huwag po ninyong araw-arawin yung inyong paninigarilyo. Diba? So, good job po. Good job sa Bureau of Customs. Sana po ipatuloy na yan. Hindi lang sa Pampanga branch. Kasi po, kada po rehiyon, meron sariling kada BOC, di ba? Sana po sa iba pang mga lugar, tularan po kayo, maging maalerto at maging maalerto sa mga ganyang klaseng na mga bagay kung may mga smuggle, ganyan. So, yun po. Kakulango.
luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dede.